or sa bawat isa po sa atin is to continue. Tama? Magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Sabi ng awit, kapatid, bakit pa natin nanaising bumalik pa? Tama? Sa mundong ito, na kung saan ay masama na ang hatid. Tama? Alam ko bawat isa sa atin ay meron mga personal na buhay natin na ayaw na nating balikan. Masakit, masaklap, tama, at masalimuot, kasalanan. Kaya kung naligtas tayo, ay ayaw na nating balikan. Pero minsan maraming pa rin Kristyano bumabalik sa dating buhay. Tama? Na minsan tayo mismo ang nagsasabi na ang buhay ngayon ay hindi masaya. Pero bakit babalik pa rin tayo kahit hindi masaya? Tama? Kaya salamat po sa Panginoon. Amen? Okay, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos at tayo po natin kayo at buksan po natin ating pong Bible. Amen? Buksan natin yung Bible natin. The book of Proverbs chapter 14. Okay, Proverbs chapter 14 in verse 14. Amen. Proverbs chapter 14 verse 14. Okay. So, sabi ng Bible dyan, mga kapatid, kita nila. Sabi ng Bible, in verse 14 ng chapter 14 ng Proverbs, it says here, what? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Let mo muna i-pray. Panginoon, salamat po ng marami sa oras po ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakapag-aral. Bigyan po kami ng wisdom, karunungan, higit sa lahat ng aming mga puso ay hintayin mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. You now take your seat. Okay. The message this morning is according on that verse, the backslider in heart. Amen? The backslider in heart. So this morning we will tackle about, mga kapatid, ay the backslider in heart. Kapag sinabi natin backslider, mga kapatid, ay ito yung mga tao na kung saan ay lumalayo o tumatalikod sa Panginoon. And that is one at hindi po yun yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tama? Especially you, believers, one of the na gusto ng Diyos sa buhay natin ay magpatuloy, katulad ng inawit kanina. That no matter what happened, ay magpatuloy. Amen? Ang sabi ni Apostle Pablo, mga kapatid, but continue thou in the things which thou hast learned. Amen? So, ang isang mananampalataya, mga kapatid, yes, may mga minsan mga problema, minsan may mga pagsubok, minsan may mga personal na kinakaharap sa buhay, tama? Minsan marahil may mga kasalanan na nagagawa, marahil may mga bagay na hindi nagagawa o kalooban ng Diyos na hindi nagagawa. But listen to me, those things, mga kapatid, sometimes it's part of our Christian life. Those things sometimes, mga kapatid, ay personal din natin ma-experience sa mga bagay na yon. Pero, hindi po kalooban ng Diyos na minsan ay paparanas ng mga bagay na yon sa buhay natin na may problema, may pagsubok, may pinagdadaanan. Paano lumayo tayo sa Kanya? Hindi ka binigyan ng Diyos ng pagsubok para mag-backslide. Hindi ka binigyan ng mga testing ng Panginoon para mag-backslide. Amen? A backslider is one who has lost fellowship and not salvation. Tanda natin, hindi nawawala ang kaligtasan natin. Tama? Kaya nga, praise the Lord, kahit backslider ang isang Kristyano, sa langit pa rin siya. Amen? Kaya nga ginamit yung term na word backslider. Amen? Doon yun po ay tumutukoy sa mga Christian, sa mga believers in Christ na lumayo sa Panginoon. And sometimes, ginamit yung word na carnal. Tumutukoy din yun sa mga believers, sa mga Christian, na hindi na nabubuhay para sa Diyos, kundi nabubuhay sa mundong ito. Tama? So, the term backslider is not for unbelievers.
It is for the believers. Amen? And thank God, yes, kahit backslider ka, salamat ka. Kasi we believe that salvation ay eternal. At ang kaligtasan hindi po nawawala. Pero, mga kapatid, a backslider is one who has lost fellowship and not relationship. A good fellowship with God. A good fellowship with other believers. Ito yung taong nawawala yung fellowship niya sa Panginoon, nawawala yung kagalakan niya sa Panginoon, the joy and happiness depart, but not the Spirit. Amen? Tama nga mo rin? Nawawala yung kagalakan like King David. When he sinned, when he committed sin, he prayed to the Lord in Psalms 51 verse 12. It says, "Restore unto me the joy of thy salvation." It's not about salvation, but the joy of thy salvation. Amen? Because I believe if you are truly Christian, if you are truly a child of God, at ikay malayo sa Panginoon, you will never be happy. Amen, mga kapatid? That there will come a time in your life na like King David na mag-pray, Panginoon, i-restore mo, ibalik mo yung dating ako'y masaya sa Panginoon. Yung dati ako'y masayang nagsisimba. Yung dati ako'y masayang nag-involve sa church. Yung ako'y dating masayang nagbibigay sa Panginoon. Yung ako'y dating masayang nagigipag-fellowship sa mga kapwa-believers. Yung ako'y dating masayang nagiginig ng preaching of the Word of God. Ibalik mo yung kagalakan ko na masaya ko sa mga bagay na pang-spiritual na bagay. Amen, mga kapatid? Like King David. Kaya nga minsan maraming mga nawawala sa church, maraming nawawala sa Panginoon because, mga kapatid, according to the verse that we read, it says, the backslider in heart. Amen? Let me tell you, mga kapatid, let me say this, God is not looking on our faithfulness dahil nakabihis ka ng maayos. Maybe you're here, mga kapatid, and outwardly, marahil, you look nice, you look good, you look beautiful, you look handsome like your pastor, amen? But sometimes, yung heart natin, malayo pala sa Panginoon. You can sing in the choir, you can sing with a nice voice, you can sing with a nice song, pero yung puso natin hindi pala tamang sa Panginoon. You can play whatever you want for the Lord, pero yung puso natin malayo pala sa Panginoon. Amen? Yes, katabi mo yung kapatid mo sa Panginoon, nakadress ka, nakapolo ka, nakabarong ka, pwede nating madaya yung ating mga kapwa mananampalataya, pero hindi natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. Amen? That's why before you go to church, God knows kung talagang tama yung puso. Alam talaga ng Diyos bago mo pumunta rito kung yung puso mo malayo sa Kanya. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, faithful ako kasi nakabarong ako. Amen, mga kapatid? Faithful ako kasi umawit ako sa choir. Faithful ako kasi pag Sunday nasa church ako. Faithful ako kasi ay gumagawa ko sa Panginoon. But yes, those things are gone. Those things is, we need those things, mga kapatid. But the point is this, pwede tayo malayo sa Panginoon ang puso natin. Amen? How is your heart this morning? How is your relationship with God this morning? Ikaw ba ay malayo sa Diyos ngayong umaga? Amen? At hindi ko pwedeng sabihin oo o hindi dahil nasa nakikita ko. Tama? Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Amen, mga kapatid? Kaya po malinaw po sinabi ng Bible dyan, amen, the backslider in heart. Kaya ang paglayo sa Diyos ay nagsisimula sa puso. Tama? Nagsisimula sa puso. Yung minsan paunti-unting ginagawa natin. Amen, mga kapatid? Hanggang dumarating yung punto that totally hindi na tayo masaya. Totally wala na tayo sa church. Totally ayaw na natin sa church, mga kapatid. Amen? Yes, the joy and happiness depart. Pero salamat, yung spirit hindi pumaalis. Tama? Still, there's a Spirit of God.
At yung Spirit of God, mga kapatid, that is the Holy Spirit. The third person of the Holy Spirit, mga kapatid, ay yun po yung laging nagpukumbig sa atin, laging nagpapaalala sa atin na kung tayo malayo sa Diyos, bumalik tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya nga, pag meron mga Word of God, meron mga preaching na pinapangaral, at still, tayo tinatamaan, tayo namumusap ang Diyos sa atin, praise the Lord for that, dahil ayaw ng Diyos na ikaw na kanyang anak ay tuluyang mawala sa Kanya, tuluyang mawala sa Kanyang gawain, dahil ang gusto ng Panginoon, ikaw ay bumalik sa Kanya. Amen? Mga kapatid, yan ang problem ng maraming churches even in the Bible. Tama? Especially Apostle Paul, every time sa kanyang mga Pauline epistle, lagi niyang nire-remind yung mga backslider, lagi niyang nire-remind yung mga carnal Christian, lagi niyang nire-remind yung mga malayo sa Diyos, na lagi niyang sinasabi, sabi niya mga kapatid, especially the Church of Corinth, sabi niya, mga katawan ninyo ay yanitira ng banal na Espiritu. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Amen? You know what? Kasi lumalayo sila sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So what we should do? Anong gagawin natin? Mga kapatid, number one, let us consider identify signs of backsliding. The identify signs of backsliding. Alam nyo, yung pagiging backsliding, hindi po yan biglaan. Hindi yan yung naisip mo bukas, magbabackslide ako. Hindi po yung naisip mo sa makalawa, hindi magbabackslide ako. Hindi po ganon. Minsan nagsisimula yan sa maliliit na bagay na hindi natin namamalayan, na lumalaki ng lumalaki, and we will sometimes, at makita natin yung mga sarili natin, wala na sa Panginoon. Tama? Hindi yan yung nandito ka kayong linggo. Tapos, nagsabi ka sa linggo, magbabackslide muna ako. Hindi po ganon ang pagiging backslide ng mga kapatid, amen? Makikita po natin, identify signs of backsliding. Number one, let us consider loss of heavenly values. Amen? Loss of heavenly values. Yung tao lumalayo sa Diyos, yung taong backslider, hindi na nagiging mahalaga sa kanya yung mahalaga sa Diyos. Amen? Kaya nga minsan napapansin mo, yung mga unting mga bagay, dati kinakasanayan mo, pagkatapos nawawala na, at makikita mo, backslider na. Ano yung mga bagay na? Minsan din natin napapansin, as I said, sa mga maliliit na bagay lang. Yung pag Sunday, late ka. Ha? Late. So Sunday, late ka na naman. Di ako kailangan, ako pa naman ako. Alam mo, it is a sign of backsliding. Because I believe, ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi lang niya papahalagaan yung araw ng pagsamba, papahalagaan niya yung oras ng pagsamba. Amen mga kapatid? Kaya I encourage everyone, mga kapatid, especially in our Sunday school, if you could, mga kapatid, ay umattend kayo, sumama kayo kasi ang dami namin napapag-aralan, ang dami namin natututunan, especially now we are tackling about Satan, our enemy. Amen? Pinag-aaralan namin sa Sunday school kung sino yung kaaway natin, si Satanas. Amen? At yan yung gusto ni Satanas, na tayo ay mga Krisyanong backslider. Yan ang gusto ni Satanas. Tayo ay mga anak ng Diyos na ang kaluluwa ay patungo sa langit, pero ang buhay ay pamalang-impyerno. Am I right? So the identify signs of backsliding, loss of heavenly values. Dati mahalaga sa iyo yung Bible, ngayon ayaw mo nang galin. Dati mahalaga sa iyo mag-pray, ngayon ayaw mo nang mag-pray. Dati mahalaga sa iyo mga gawain sa church, mahalaga sa iyo mga gawain sa simbahan. Amen? You are always participating, involving. Pero minsan ayaw mo nang sumama. Minsan nagsasawa ka na. Minsan ayaw mo na mag-Bible, ayaw mo na magdala ng Bible. Minsan pag pinag-usapan o meron tayong church, ayaw mo na. Amen? Pero pag sinabi, niyaya ka ng kaibigan mo, tara, meron tayong outing, sama. Ay may birthday doon, sama. Ay meron kailan doon, sama. Ay wait lang, bakit? Ito mo ng plastic. Yung hindi makakalimutan. Wait lang, bakit? Kalimutan na parang cellphone, hindi, plastic. Alam na. Kuneta, amen?
mag-umpisa sa mga earthly values, mga earthly things. Yun yung mga nagiging mahalaga sa atin. When it comes to heavenly values, nawawala na tayo ng gana. Amen mga kapatid? Tama po ba? Not only loss of heavenly values, but also loss of conviction of sin. Alam mo yung backslider, mga kapatid, hindi na parang wala ng conviction sa kanya. Okay lang mamuhay sa kasalanan. Okay lang manatili sa kasalanan. Na kahit anong preaching at humingi ng tawad, ayaw humingi ng tawad. Na kahit alam niya, kinakausap siya ng banal na espiritu, pinapatigas na yung kanyang puso. It is a sign of backsliding heart. Amen? Loss of conviction. Ayaw na humingi ng tawad. Okay lang mamuhay sa kasalanan. Amen? Tama po ba? Kaya nga alam niyo, ang taong namumuhay sa kasalanan, lalong tumitigas ang puso. Lalong tumitigas ang mukha. Ha? Amen mga kapatid? Yung bang lalong nagiging pride, lalong nagiging proud, lalong nagiging matigas ang sarili. Bakit? Ayaw magpakumbang. Amen mga kapatid? Loss of conviction of sin. And not only loss of conviction of sin, but also, listen to this, mga kapatid, lazy in service. Amen? Meron bang backslider na faithful? Meron bang backslider, mga kapatid, na masipag sa gawain ng Panginoon? Hindi. Kaya sabi nga, hindi natin pwedeng usgan ng puso, marahil masipag, pero backslider ang puso. But majority, ito mga backslider, dahil loss of heavenly values, because of loss of conviction of sin, then ito na yung mga walang gana pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid? Tamad nang pumunta sa church, tamad nang pumunta sa prayer meeting, tamad nang maglingkod, tamad nang mag-involve sa gawain ng Panginoon. But it's sad to say sometimes when it comes to worldly talking, mga kapatid, ang sipag. Tama? Ang sipag sa trabaho sa church, ang tamad. Ang sipag mag-aral sa church, ang tamad. Ang sipag sa mga bagay-bagay, mga kapatid, pagdating sa gawain ng Panginoon ay kinatatamaran. Kaya ako lagi kong pinapagalitan yung mga young people dito, nire-remind ko, bakit? Sabi ko lagi, huwag mong sayangin yung pagkakataon. Amen? Sabi ko nga, di ba, no, Wednesday, sabi ko, sayang itong vacation, sayang itong bakasyon, hindi man natin napakinabangan ng mga young people natin. Ano yung bakit? Ang haba ng bakasyon, wala man nagsabi, Pastor, anong pwedeng gawin dyan? Pastor, sama ako. Pastor, mag-practice ako. Pastor, pumunta ako dyan. Wala! Ano ginawa niyo sa bahay? Ha? Pilata. Kain. Tulog. Palayasin niyo pa yan. Ha? Tama? Tama? Amen mga kapatid? Oo. Pag yung mga ayaw magugas ng pinggan, huwag yung pakainin. Ang pero naman, nanay na nga nagluluto. Tapos kakain na lang sila nanay pa pagbugasin. Di ba mga kapatid? Oo. Amen mga kapatid? Doon ang punto mga kapatid. Kasi yun po yung identify sense of backsliding. Yung dati, nakikita mo ang sipag-sipag. Ngayon, nawawala na ng gana. Pastor, sama ako, Pastor. Ay, tutulungan kita, maglilingkod tayo, Pastor. Ay, nandyan ako lagi. Masipag, amen? Pag Sunday, ang aga-aga. Pag Sunday, ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Hanggang hindi makikita mo yung energy, mga kapatid, nawawala na ng gana. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pupunta sa church, late. Aawit. Ayaw ito kang bibig. To God be the glory. Amen mga kapatid? Let the sunshine. Parang ang lungkot natin pag sa church. Pero pag nasa ibang lugar tayo, ang lakas ng boses natin. Narinig pa tayo ng kapitbahay, nagbibidyoke. Sumisigaw-sigaw pa tayo. Pero pagdating sa mga spiritual na awit, tinatamad tayo kumain. Amen mga kapatid? Dahil naunawan at naintindihan nyo mga kapatid, ang tunay na hindi backslider, yung tao anak ng Diyos na hindi malayo sa Panginoon, yun yung masigla sa Panginoon. Amen. Amen mga kapatid? Makikita mo yung excitement pag Sunday nasa church. Pag Sunday, mga kapatid, laging nakasmile, hindi nakasimangot. Pag Sunday, mga kapatid, masayang umawit, hindi malungkot umawit.
Kasi parang kamatis yan, pag nabulok yung isa, sinama mo sa marami, naahaway marami. Tama? Kaya rito pag umattend yung malungkot, parang nakakahawa ng malungkutan. Mag-funeral na lang kaya tayo. We're serving a living God, amen? We're not serving a dead God, we're serving a living God, a powerful God, amen? If you're saying that God truly changed your life, then makita sa buhay mo. Tama? Para bang sinasabi natin, hindi tayo binago ng Panginoon. Based in service, amen mga kapatid? Not only that, of course, makikita natin, loss of testimony. Siyempre, meron bang backslider na ang testimony niya, a good testimony? Oh, man. Di ba? Nakaka-unfair naman kung masabi mo, backslider yun na mabuti ang testimony. Ano bang gano'n? Ha? Wala akong backslider na naging mabuti ang patotoo. Tama? Lagi ang backslider, sira ang testimony. Dahil nawala yung loss of heavenly values, loss of conviction of sin, lazy in service, then anong in-expect natin? Good testimony ng backslider? Of course, loss of testimony. Kaya minsan nakakalungkot, meron mga kapatid sa Panginoon, pag naalala natin sila, sasabihin natin, backslider yun. Bakit? Hindi nagsisimba eh. Backslider naman yung tao yun. Eh, may mga kapatid, kasi ganito, backslider naman yun. Ayaw na, hindi naman maglilingkod sa Panginoon yun. Gusto ko ganun maging makilanlan kayo, backslider. Kaya ang sarap kayang sa ibang tao manggaling sasabihin, napakatapat ng tao na yun. Napakasarap sa tenga, manggaling sa ibang tao na yung tao na yun napaka-painful sa church. Amen mga kapatid? Or masabi sa'yo, backslider yung tao na, ayaw maging kagaya. Tama? And now, nawan po natin mga ulit. Loss of testimony. Amen? Kaya nga tatanda natin, no matter what happened, mga ulit, huwag nating hayaan. Especially yung testimony natin ay mawala yung magandang testimony natin. Amen? Yeah, ito, paalala lang lagi, tama, sa mga young people natin, especially tomorrow, mag-start na yung klase ninyo. Amen? Ipakita niyo yung good testimony ninyo. Ha? Unang gagawin ninyo pag pumunta kayo sa eskwelahan at nagpakilala na kayo, huwag nyo ikaiya na kayo'y Kristiyano. My name is Gandrinwell David. I live in Masili, Barangay Masili. I am a Christian. I am a Baptist, a member of Harvest Baptist Church. Every Saturday, I have my ministry. Para yung teacher, alam niya na ikaw ay may ministry, na pag Saturday hindi ka pwede bibigyan ng trabaho sa school, alam niya may ministry ka. Na yung mga kaklase mo, they will aware na itong taong ito ay Kristiyano, hindi yan maninigarilyo, hindi yan sasama sa barkada, hindi yan sasama sa inuman. Alam ko itong taong ito matinaw kasi Kristiyano siya. Kasi kinakaya natin yung pagiging Kristiyano natin eh. Kaya sinasabi ng mga kaklase natin, wala naman palang kaparehas yun, pareho-pareho lang naman pala tayo. Tama mga kapatid? Kaya pag niyaya ka manigala, sasama ka naman. Niyaya ka uminom, sasama ka naman. Niyaya ka mag-ating klase, sasama ka naman din. Ano yung patutuon sa kanila? Tapos sa huli, sasabihin mo, ay hindi pala, Kristiyano pala ako. Unahan mo na sila mga kapatid. Amen mga kapatid? Unahan mo na sila. I am a Christian, I am my ministry every Saturday, and every Sunday I need to attend to my church, tumutugtog ako, ganyan-ganyan. Tama mga kapatid? Para sila alam nila na ikaw, meron pang obligasyon sa gawain ng Panginoon. Para yung teacher mo malaman niya na ikaw pala ay Baptist, Kristiyano. Amen? Tama? Kasi minsan, ang nangyayari mga kapatid, para bang tayo nagpo-post ng reason, para magkaroon tayo ng mga excuses, para yung mga bagay na dapat gawin natin sa church, hindi natin magawa, para lang gawin natin mga bagay na gagawin natin sa school. Tama? Amen po ba mga kapatid? Bakit ang dali natin ipagpalit yung mga bagay na ginagawa natin sa church para lang gawin natin mga bagay na ginagawa natin sa school? Na kung pwede naman pala tayo manindigan mga kapatid, na mas kung pwede piliin natin mga gawain natin sa church, kasi hindi natin magawa mga gawain natin sa school.
Kasi minsan yan nagiging dahilan lahat sa mga estudyante. Ang dali nilang madala. Lagi natatakot, baka ibagsak po ako ni ma'am. Baka ganito po, ayaw po ni ma'am, kailangan po talaga sa school. Subukan mo kung sabi yung teacher mo. Tulungan ka ng Diyos ipaintindi doon sa teacher mo. Amen. Tama? Amen po ba mga kapatid? Hindi lang po sa school mag-isang mga trabaho natin. Ito lang po sinasabi, ipaintindi nyo sa kanila, amen? Na hindi ka lang isang trabador, ikaw ay isang Kristyano. Di ba? Amen po ba? So sabihan mo sila, pag Sunday po, kung pwede po akong kumuha ng rest day, Sunday po ang bigay nyo sa akin. Kasi po ako isang Christian, ako may Baptist, hindi po ako pwede mawala sa church, kasi ako pinakapogi doon. Sabihin ko sila, bakit? Para maging aware sila na ikaw ay hindi lang basta nagtatrabaho, aware sila na ikaw pala mayroong ganitong ministry. Kung pwede mag-request ka ng Sunday, tayo ng rest day mo para makapag-church ka. Amen mga kapatid? Tama. Pag sinabi, pag Sunday, di pa rin kailangan magtrabaho sa di mag-alis ka dyan. Maraming trabaho, pwedeng loper ang Diyos. Amen mga kapatid? Tama ba? Ha? Nagawin sa ng isang Sunday yun. Umalis ka dyan, pag ganyan pa rin sa susunod na Sunday. Maraming trabaho. Ngayon, pag Sunday, nakapagsindo siya. Amen mga kapatid? Ang punto ko mga kapatid dito. Kasi kapag pinabayaan natin, masisira lang yung patutuo natin. Tama? There's a reminder, there's a warning, especially sa mga nag-aaral natin. Bukas pasukan na, yun ang unang gawin ninyo. Tama? Pagkita ninyo kung sino kayo. Tama? I am a Christian, I am a Baptist, I have my ministry. Sabi mo sa teacher mo, ma'am, ganito po, ganyan, may ministry ako, ganyan, ganyan. Para sila maging aware. Tama? Tingnan mga kapatid? Kasi minsan sa mga school, merong mga event na especially Catholic, tama? O meron tayong ganito, meron tayong ganyan-ganyan. O, yung anak ko, nung grade 1 yan, lagi. Sinabihan talaga namin. Usually, pag mga bata, ano yung prayer nila? Angel of God. Ito, huwag kang mag-pray ng gano'n. Basta tumayo ka lang, tumikit ka lang, mag-pray ka lang ng sarili mo. Yun. Kasi kailangan natin silang tulungan. SS, yung mga galit namin. Kaya alam niyo, pag nagganyan, masama yun. Di ba baka masama yung gano'n? Bakit? Kailangan tulungan eh. Kasi yan ang itutulong ng school eh. Eh may mga kabaret, yung teacher niya, bakit? Kilala naman kami. Nung kapon, pinuntahan ko yung teacher ni Yuri. Kung kilala ko, ako isang pastor. Ganyan-ganyan. Tapos naman kilala niyo po kasi yung Sir Luisa na. Kaya dito, Garcia. Taga-doon din po ako nakatira. Sabi nga sa, di kilala niyo rin yung si Charmaine. Yung si, yung parang, Evelyn. Yung Evelyn. Sabi ko naman sa kanya, wala naman hindi nakakilala. Sabi ko nga, kaya yung aso sa school, kilala niyo. Sikat din. Hindi, kilala ko sa ito. Kasi, yung mga Dalisa, kilala din. Saka yung teacher niya si Johan. Yung Johan, kasi yung Johan, ano na yung apelido niya. Yung sa Emily Oliveros. Taga-din lang daw sa inyo. Pagkilala ko, sabi ko, ako po isang pastor, ganito, ganyan-ganyan. Member ko po yung mga yan. Sumbunulog sa akin yung mga yan pag may baptismisa niya. Para alam nila ikaw na po, ng pastor. Diba? Kaya ang punto ko mga kulit, yun yung maging, alam mo bakit kailangan gawin ninyo? That will be your first protection. Bakit mga kaklase sabi nga maging aware sila. Hindi kaya yari basta-basta mo sa akin. Tama? Amen mga kulit? So that is the identify signs of backsliding. Number 2, bilisan na po natin, insights into the cause of backsliding. Amen? Ano yung nagiging bunga kapag ikaw ay backslider? Okay, insights into the cause of backsliding. Nagkakaroon tayo ng evil thinking. Kaya kasi mga backslider, lagi negatibo. Yung mga backslider, kapag lagi sa church, gawin natin ito, ayaw nila. Amen? They don't want to cooperate, lagi negative thinking, evil thinking, masama lagi iniisip. Meron tayong commitment para dito. Sa pastor na naman, commitment na naman, puro na naman sa pastor ganyan. Lagi na naman ganyan sa pastor. Wala na nga kami kinakain, lagi na naman ganyan. Pag tinan mo, nag-commit ka ba dito? Kasi mga hindi nagbibigay, sila kayo matulong.
Kasi yung hindi nagkikipag-cooperate, sila pa yung matama. Tama? Amen mga kapatid? Oo. Minsan, evil thinking, bakit backsliding? Kaya kasi nga mga kapatid, kapag backslider na yung puso natin, hindi na tayo makikipag-cooperate doon sa mga bagay na para sa Diyos. Tama? Lagi na tayong laban, lagi na tayong against, lagi na tayong negative thinking, evil thinking. Not only evil thinking, but also a worldly attitude. Kaya minsan makita mo yung mga backslider, hindi mo na makitaan ng ugali mga Diyos. Makita mo ugali karnal na. Amen mga kapatid? Kaya mga worldly attitude, bakit? Kasi nasa mundo na sila. Amen? Kaya nga minsan makikita mo, mga kapatid, dati nagde-dress, ngayon wala nang dress. Spaghetti na. Tama? Dati, mga kapatid, ang ganda-ganda ng suot, ngayon ang pangit-pangit na ng suot. Kasi nga po, makinig kayo mabuti, walang lumalayo sa Diyos na napapabuti. Walang nagbabackslide na napapabuti. Dati, makikita mo mga kapatid, ang ganda ng suot, amen? Kita mo, ang galang-galang, kung naging backslider, ang bastos na. Tama? Dati, ang galang-galang, nagmamano sa magulang, ngayon wala nang mano-mano. Para sagot na sa magulang. Bakit? Kasi nga, hindi na yung word of God ang namumuhay sa kanya, kundi worldly attitude. Amen? Na siya ay nakikilalang Christian, and that's it. But his character is worldly. Tama po mga kapatid? And because of worldly attitude, makikita natin, mga kapatid, yung self-centered, yung backslider, hindi na marunong kunahin ng iba. Yung backslider, hindi na alam kunahin ng Diyos. Lagi gusto niya sarili niya. Yan ang backslider, mga kapatid, self-centered. Lagi gusto niya, sa kanya lagi lahat. Puro sa kanyang sentro, lagi sa kanya. Amen mga kapatid? At hindi ganoon, ang faithful, ang taong faithful, alam niya, unahin ng Diyos. Amen? Love the Lord thy God. And the second thing is what? Love thy neighbor as thyself. Pero yung backslider, lagi self-centered. Amen? And not only that, makikita natin prayerlessness. Tama? Yung backsliding, yung backslider, makikita natin mga kapatid, a prayerlessness. Ito na yung wala nang ayaw na magpag-usap sa Diyos. Wala nang panahon sa Diyos para mag-pray. Amen? That is so prayerful, and prayerlessness. Amen mga kapatid? Ayaw na ipag-usap sa Diyos. Ayaw na magbasa ng Bible. Ayaw na manalangin. Amen? Ayaw na mag-involve sa mga bagay na makakatulong sa kanyang lumago. Tama? Yun yung mga bagay na kung saan ay makikita po natin kung ano yung backslider. Evil thinking, masama na lagi ang iniisip. Worldly attitude, karnal na yung pamumuhay. Amen po ba? Nakakalungkot minsan. Meron mga tao dati, mga Krisyano na nag-backslide, sinira ang buhay. Tama? Amen mga kapatid? As in totally ba, naging worse ang buhay. Dati, nung naging Krisyano, ang linis ng katawan. Nung nag-backslide, puro tato. Maintindihan mo ba? Yung puro tato, tapos naligtas, nandun pa yung tato, okay lang yun. Pero, ang mahirap, yung dati walang tato, ng Krisyano, nag-backslide, nagpatato. Mayroon maintindihan. Tama? Kaya kayo mga anak, huwag kayong magpapatato, ha? Amen mga kapatid? Kayo magpapatato. Huwag yung sirain ng katawan nyo. Linis-linis ng katawan nyo, sisirain nyo. Tama yan kasi yung mga trend ngayon dito sa mundo nito. Kaya nga dahil sinasabi kayo mga young people, maging aware kayo sa mga kaklase ninyo, amen? Hindi ibig sabihin, pinapagawa ito sa inyo para kaibiganin kayo. Okay lang, wala kayong kaibigan sa school, huwag nilang kayo pinapagawa nila masama. Amen mga kapatid? Okay lang, ngayon walang kumaibigan sa inyo dahil ginagawa nyo yung tama. Kaysa marami kayong kaibigan kasi sinusunod nyo yung mali. Amen mga kapatid? Tama ko ba? Walang magpapatato sa inyo, walang maninigarilyo, walang magpapabutas ng mga tenga. Ha? Alright, sa'yo, huwag kayo magbutas ng tenga kasi pag nagbutas kayo, hindi na babalik yan. Bakit? Butas-butas yung tenga ko eh. Okay,
Because kaya nung ako pa hindi Christian, dahil unbeliever ako, ito talaga lifestyle ng mga kabataan. Kaya sa'yo, marami kong butas, 2 dito, 1 dito, meron dito. Problema din naman sana. Pinaglalaro na nga ng mga anak, sinusok yung ito nila, pinapasok sa tenga ko. Pero hindi na masasara yan. Tama? Ganyan na talaga yan. Kaya nung naligtas ako, hindi ko ako naging kaya lang, butas pa din. Kaya kayo sinasabi ko, huwag yung katawan ninyo. Amen mga kaulit? Now, nakita natin yung identify signs of backsliding. Insight into the cause of backsliding. Then lastly, makikita natin mga kaulit, ano yung instruction to the backslider? Alam niyo, God is so gracious. Kahit malayo kayo sa Diyos, hindi pa rin inaya ng Diyos na tuluyan kayong lumayo. Kahit backslider kayo, ang Diyos pa rin ay makabagin. Lagi ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon para kayo manumbalik sa Kanya. Lagi ang Diyos ay nagbibigay ng hindi lang isang chance, hindi lang 2 chance, and many chances para manumbalik ka sa Kanya. At sana, habang ang Diyos ay nagbibigay ng chance, huwag nating sasayangin. Kasi ang Diyos, kapag mga kapatid, ay dumating yung punto, yes, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay matapat. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay meron din hangganan pagdating sa Kanya kung pagiging Diyos. Tama mga kapatid? Pero salamat ang Diyos ay gracious God. Amen? Kaya nga sana ipinaunawa ng mga tao malayo sa Panginoon na kung saan ang mga instruction sa mga backslider. Una, confess your sin to God. That is the first thing that you need to do. That we need to do. O yung backslider na yon ay i-confess niya yung sarili niya sa Panginoon, yung mga kasalanan niya sa Diyos. Amen mga kapatid? Kasi hindi ka pwedeng bumalik sa Diyos na mayroong kasalanan sa puso. Hindi ka pwedeng bumalik sa Diyos na mayroong kasalanan na pinapamuhay. Tama? Bakit lumayo ka sa Diyos? Dahil sa kasalanan. Bakit lumayo ka sa Diyos, mga kapatid? Dahil sa mga kasalanan sa buhay natin. Anong kailangan natin gawin para bumalik sa Diyos? Gusto lang ng Diyos, hihingi mo ng tawad sa Kanya. Tama? At hindi lang ito basta paghingi ng tawad, mga kapatid. Not only confess your sin to God, but also forsake your sin. Hindi lang ito, Lord, sorry. Then tomorrow gawin mo ulit. Lord, patawad. Ha? Hindi po ito yung just a simple say, sorry, Lord, sorry for what I have done, then susunod, ginagawa mo ulit. Amen? It is a sincere heart, amen? A humble heart to confess our sin to God and forsake our sin. Ibig sabihin, ito yung tayo ay mangangako sa Diyos na tayo magsiseryoso sa Kanya. Panginoon, tayo ay hihingi ng tawad, at sa paghingi ng tawad ay may kaakibat na pangako sa Diyos na magbabago talaga tayo. Tama mga kapatid? Amen po ha? Kasi alam nyo, tayo hindi magsiseryoso sa Diyos. Mananatiling backslider. Lulukuhin natin ang Diyos. Listen to me. Ang Diyos, mga kapatid, ay matapat. But as I said, meron tayo tinatawag na chastisement. May papaluin mo talaga ng Diyos. Bakit? That is one of the fruit na ikaw ay alam ng Diyos, kaya kanya papaluin. Pero kung nangintayin, paluin ka para patunayan na sabihin, anak pala ako ng Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang namalo, masakit. Ang Diyos kapag namalo, dami-damay. Ang Diyos kapag namalo, ang hirap na intindihan. Masakit, mga kapatid. Amen po ba? Pero tatanda natin, kung Diyos binibigyan tayo ng pagkakataon, huwag natin sasayang. Amen? Marami mga tao, pinalo ng Diyos, nagsisisi. Bakit? Masakit ang palo ng Diyos. Hindi ito yung palo katulad ng nanay o tatay na papaluin ka sa kwento. Hindi ganun. Ang palo ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ang Diyos magbibigay ng isang bagay na masakit sa buhay ninyo. Hanggang ma-realize ninyo, manumbalik sa Panginoon. Yun yun. Hintay pa ba natin dumating sa ganong sitwasyon para tayo sabihin natin, Panginoon, babalik na ako sa iyo. Amen mga kapatid?
Kung pwede naman pala habang maaga, tingin tayo ng tawad. Amen? Forsake your sin. And lastly, not only forsake your sin, but also, listen to this, continue in faith. Tama? Kung ikay babalik sa Panginoon, magpatuloy ka na sa pananampalataya. Magpatuloy ka na sa pananampalataya. Amen mga kapatid? Magpatuloy ka na sa natutunan mo. Tama? Yun yung mga natutunan mo based on the Word of God. At magpatuloy ka na sa mga natutunan mo based on your personal experience kung paano ka pinalo ng Diyos. Niniwala ko ang tao pinapalo ng Diyos, mayroon siyang matututunan. Tama? Dahil kapag hindi pa rin natuto, matapos ka doon sa pangalawang bibigay ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya nga, naintindihan natin, kaya nga yung mga, even yung mga panahon ng Biblia, amen? Even Nebuchadnezzar, right? Pumunta siya sa palasyo niya, sa Haring Babylon, while he was walking there, tama? Nakita niya yung kingdom niya, ano sabi niya? Because of my great power. Because I am powerful. Why this kingdom built? And that time, ano nangyari? Binagsak siya ng Diyos. Tama? Ginawa siya isang hayop, beast, kumakain ng damo, ng hamog. Then, ano nangyari? Na-realize niya kung sino ang Diyos. Tama? Kaya mga kapatid, i-realize kung sino ang Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan yung mga bagay na pwede nating matutunan sa buhay natin. Yung matutunan natin sa salita ng Diyos at yung matutunan natin yung sa experience natin kung ano yung pinaranas ng Diyos sa atin. At kung masakit, babalikan na ba ba? Minsan yung mga lumayan niya, di ba? Alam ng masakit, alam ng mahirap, pinabalikan pa. Tama? So forsake your sin, continue in faith. Amen? If you find yourself backslidden and out of pathway of God's blessing, return to the Lord. Balik tayo sa Panginoon. Amen? Lumayo ka ng 100 kilometer, just one step para bumalik sa Diyos. Tama? Hindi po mahirap bumalik sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya minsan kung hindi naintindihan marami mga mananampalataya, bakit tayo lumalayo sa Diyos? Samantalang balang araw sa Kanya pa rin tayo babalik. Tama mga kapatid? Bakit tayo tatalikod sa Diyos kung balang araw sa Kanya tayo haharap? Amen po ba? Kaya tayo bilang mananampalataya, nakita natin kung anong merong buhay sa isang taong backslider. At alam naman natin kung anong merong buhay sa mga taong matatapat. A blessing from God. Amen? So sana ngayong umaga, patuloy ng binasa natin. In Proverbs chapter 14 verse 14 it says, the backslider in heart. I do not know kung anong puso meron kayo ngayong umaga. And I cannot tell if you are faithful or not just because you are here kasama ka namin. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso natin. At kung yung puso mo, tingin mo malayo sa Diyos, bumalik tayo sa Panginoon at magtapat ng isa. Kahit mula tayo tumayo, sorry Sandra, please, tayo po'y manalangin sa Panginoon this morning. Let's pray. Panginoon, salamat po ng marami once again for reminding us through the Word of God. And we thank you for the message that you shared to us. And I do not know, Panginoon, ang mga puso ng inyong mga anak. But help them, Lord, this morning to see, makita, Panginoon, ang kanilang mga sarili, ang aming mga puso. Kung kami ba ay malayo, o kung kami ba ay matapat. Kung kami nakikita ninyong malayo ang aming mga puso, tulungan niyo po kami manumbalo. Habang ating mga ulo, nakatungo, mga matay na pigay, while our heads bow and eyes closed. And let's just have a meditation from the Word of God this morning at makita natin ang salita ng Diyos mangusap po sa atin ngayong umaga. At marahil ang Panginoon ay nangungusap po sa atin ngayong umaga. At you may come into this altar and pray to the Lord. At search your heart this morning. At kasi it just between you and God kung kayo ay malayo sa Panginoon. At marahil kung kayo malayo sa Panginoon ngayong umaga, huwag tayong mahiya, manalangin sa Panginoon at tulungan. Sabihin natin, Panginoon, gusto ko pong bumalik. Lord, I want to be faithful, Lord.
gusto mong ipanalangin sa Panginoon ngayong umaga, you may come, you may come. Sige po, meron po ba? Is there anyone? Is there anyone? Amen. Come on. God is waiting. God is waiting. At let us search our heart this morning kung tayo malayo sa Panginoon. Na dati marahil, ang init-init natin ngayon, ang tamlay na natin sa Panginoon. Dati, marahil we're so grateful now, para bang nanlalamig na tayo. Para bang nagiging lukewarm Christian na tayo. Para bang nagiging manigamgam na yung buhay natin sa pananampalataya. Dati, napaka-faithful natin, ngayon hindi na tayo faithful. Dati, nag-involve tayo, ngayon hindi na tayo nag-involve. Dati, mahalaga sa atin yung mga bagay na makalangit. Ngayon, para bang hindi na natin binabahal yung mga bagay na makalangit. It is because yung ating puso ay malayo sa Panginoon. How's your heart this morning, kapatid? Kumusta ang puso mo? Meron ka bang nais ilapit sa Diyos? Meron ka bang nais ipanalangin sa Panginoon ngayong umaga? Kung meron man, you may come, you may come. Amen, amen. Sige, manalangin tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. At yung mga pagkukulang natin, alam nyo, hindi po yan sinusumbat ng Diyos sa atin. Ang gusto lang ng Diyos is one step para bumalik sa Panginoon. Humingi ng tawad, magsisi, at muli mangako na ikaw ay magtatapos sa Kanya. Amen. Ano po ba? Ano po ba? God is a gracious God. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ko namin. Salamat po sa mga paalala. And help us, Lord, to be faithful. You know our hearts, Panginoon. Patawaran niyo po kami sa mga kasalanan. Pagkukunan, paglayo namin. Tulungan niyo po kami mula magsimula na mabalik at napatid sa iyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may now take your seat. Amen. At tayo magpapatuloy po sa kali.